Kamusta naman mga kabyanan? Sa liwat dalayaw ng Ginoo nga makabalik man kita kag makabdanay sa siniman nga takna. Kag nagkapasalamat gyud ako sa Ginoo sa imo nga pagsunod sini nga program hilabi na gid sa aton mga kapastoran nga ginasunod ini nga programa kag ginatudlo man nila ini sa ilang mga kasimbahanan kag I hope and pray nga gamiton ini sang Ginoo labi na gid nga ang mga tumuluo makatalupangod sini no sa aton mga local churches kag bag-uhon sang Ginoo ang aton kabuhi. Kay sining uli nga mga inadlaw sa hingapsan sang natawag naton church age kaya ari na gid man kita sa uli mga inadlaw no. We are actually in the last days sang pinaka last butamulon sa katapusan mga inadlaw. Kay ti alin sa pagkari sang Ginoo no mga sobra na nga 2,000 years kag sa bagay ang Book of Revelation nagatudlo sa aton sa chapter 2 and chapter 3 nya ari na kita karon sa bahin sang Laodicean Church kag makita taman ang karakter sini nga simbahan nga nagaluya no kag nag-compromise nadula ang palanan-awon kag bisan ang pagtuo sa Ginoo ang pagsalig sa Ginoo. That's why it is our assignment no as believers nga magpadayon sa buluhaton sa Ginoo. I know it's not easy sinuli mga inadlaw nabla mahling kabla nga kun dalaganon nato ng aton Christian race do kadamo pagid sa mga upang no. Mayon tani kung gadlagan lang kabla sa tapan nga dalan inang masaka pa ka sa mga bukid pagkatapos may taklaron ka nga mga pukato dira kag may lungpaton ka nga mga bato ma-swimming ka sa suba so damo sa mga obstacles kag ang subo pa kay ang ginagamit kisa nga obstacle ang kasubunguman nga mga tumuluo no that's why kun imulan tawon sa mga tumuluo no kadamo na gid subong sa mga churches mga Christians nga daw hindi na maintindihan no ang ilang mga kabuhi. Pero diri sa atong ginatun-an, ang aton diri nga dapat intindihon ang katuyuan sang Dios sa aton kabuhi. Kay ti madamo lang sa mga bagay nga gamiton sa tanas agud nga ma-disrupt no ang aton balang atensyon, ma-divert no, mapaliso sa kalibutanon nga butang kag malipatan ta nga malapit na lang magkari ang Ginoo kag damo pa kita assignment kag way nato natuman ang iya gusto himuon sa atong kabuhi. Ginadiscuss naton diri sa mga sinulat ni Apostol Pablo ang importansya sang kaluwasan kag klaro ina nga sa kay Kristo Jesus lang kita makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Pero ang katuyuan gid sang Dios ya sa kabuhi sa mga tumuluo as we go back sa gintun-an naton sa puno sini ginhambal ni Apostol Pablo gid ya nga ang gusto sang Ginoo sa mga tumuluo nga magkabuhi para sa Ginoo. Kaya mo ang katuyuan sang Dios mo, di ba? Ephesians chapter 1 and verse 4. We are chosen in Him that we should live a holy life, di ba? Magkabuhi sang kabuhi nga balaan kag hindi sa lawayon, no? Hindi magpasaway. Kabay nga maging aware kita sina. Kabay nga ang pulong sang Ginoo maga-influence sa aton. Amo gani na nga bisan tuod nga daw mabudlay man abi nyo nga magwali kada adlaw kung mag-prepare sini. Mahapo man na no. Kag bisan ang mga kaobdanan kung naga-broadcast kisa sa sige-sige nga broadcast nagahina man primero pagsugod sa radio broadcast nagadasigid kayo no kag may sa ganit kami utod nga sa isa ka adlaw katatlo siya magwali kadlaw mga upod namon kay ano siya uli subong kisa hindi man siya ganit kawali sa isa ka adlaw na so bangod sina kisa excitement nato nadula sa pagpangalagad. But this is important because we want to remind believers ang akon diya katuyuan nga ang mga tumuluo makaintindigid nga ari kita sa uli mga inadlaw kay ang kabuhi ta ginhatag gid sang Ginoo sa aton. That's why nga diri balikan naton atong ginatun-an this Ephesians chapter 4 kay sang nagligad naton no nga halin sa chapter 4 sa Book of Ephesians hasta sa katapusan gina-emphasize na ni Apostol Pablo ang natawag nga Christian walk. So sa nagligad ato natun-an ining ikapito nga be careful with your mouth kag ang isa pagid nga do not grieve the Holy Spirit. So medyo way naton tagaan ina sang atensyon especially ang number 8 ang do not grieve the Holy Spirit. Tagaan ko ina sang jutay nga tinuon karon. Of course ang number 7 naghambal ina ang andamanta ang aton nga baba kay bangod nga kita tumulo na ang nagakawa sa aton baba dapat siling diri makadala sang bagay nga maka-edify o kung makapabakod maka-build sang kabuhi sang iban hindi nga ma-destroy kaya mo nang uso sumong
uso no nga madamo sa mga simbahanan nga ang mga tumulo nagginamo kag nagaguba ang kabuhi sang mga tumulo. Kag hindi lang tumulo, asa kabuhi sang mga pastor no. Daw hindi ta aware nga ginagamit ni Satanas agud gubon ta ang iban nga mga alagad sang Dios. Pero tumunta na mga kabyanan, dapat careful kita kung ang ihambal naton. That's why sila ni Pablo diri that it may minister grace unto the hearers. And then the other one is do not grieve the Holy Spirit. Amoy na ang verse 30 sila diri, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Hindi pag pasubua ang balaan ng Espiritu, ang iya conviction, no? Hindi tagid pagpabayaan. Kasi sa bagay ko ato ng tawon, diri sa Biblia, no? Diri sa ginhambal sang Ginoo sa aton, and then I will read that in John chapter 16. Kung ang reason kung naging padalay ang balaan ng Espiritu, siling sa katon Ginoo Kristo, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Ang hinambal sang Ginoo sa iyang mga disciples, nga, o sa bagay, nagpaalam ng Ginoo nga malakat siya. Pag pauli siya sa kalangitan after sang iyang kamatayon, no? He will go back to heaven. Pero siling niya, ipadala ko sa inyong balaan nga Espiritu. Kaya importante nga ako siling niya maglakat, that I go away. Kaya kung hindi magabulos ang balaan nga Espiritu sa akon. That's why parang mo naton nga ang ginbilin sang Ginoo sa kalibutan nga magbulos sa iya. Natawag lang nga vicar. Hindi kani ang tao Tinadamo sa mga nag-post gidya nga si Peter ginbilin, pero punong dumunta nga ang aton gidya natawag naton nga giya or guide, ang aton convictor is the Holy Spirit. Kaya iya na trabaho, no? Kaya without the Holy Spirit actually, ang tao hindi gid makakilala sa Ginoo. Amo na akong nga naghambal actually si Apostol Pablo diri nga hindi gid naton pagpalungon ang balaan nga espiritu, no? Ang working sang Holy Spirit. Kay bangod actually sila nga diri nga ang balaan nga espiritu ginagamit sang Ginoo para mag-convict sang mga sala. Without the Holy Spirit, bisano ta nga wali, no? Kung wala sang paghikot sa kabuhi sang mga nagapamati, hindi sila magtalupangod. Kaya ang obra sang balang espiritu among pagpatalupangod to convince men of sin. Amo na nga kung ang mga di tumulo, kung hindi nila pagpatihan si Kristo Jesus, nakasala sila sa natawag naton unforgivable sin. Mutamulon sina that as long as you are actually rebelling, no? Nag-rebel ikaw, o kung ginapamatukan mo ang paghikot sa balang nga espiritu sa imong tagipusoon, hindi ka makadangat sa kaluwasan Kaya ang balang nga espiritu amo ning paathag sa aton sang pulong sang Dios, samtang ginawali ang word of God, ang balang nga espiritu naghikot sa kabuhi sa mga katawhan. So hindi gid naton pagpalungon ang balang nga espiritu bangod sa aton naman nga tumuluo, no? We would have to listen to that sweet small voice of the Holy Spirit. Nga kung may mga butang nga hindi maayo, mabatyagan tagid nga tumulo mo nga hindi na pwede kay anak ka sang Dios. Kasubong bala nga kung tumulo ka kag gakadto ka sa mga lugar kay nagahimo sa mga bagay nga questionably, no? Intindihan mo naman na guro kung ano, mga bisyo naton nga tumulo ka na gasigi pa. You are actually grieving the Holy Spirit. Di paano kasi na i-bless ang Ginoo kung wala mo ginapamatian ang paghikot sa balang espiritu nga ginagahimo mo sala. Kaya yung balang espiritu, amo ning kapanumdum sa aton, sang atong kabuhi. Di ba? Ang goal sang Ginoo sa aton, ginhambal ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 4, kag sa Romans chapter 8 verse 29. Ano wala? Kundi nga, kung kita naluwas, dapat magkabuhi kita sang kabuhi nga balaan, kag hindi sa lawayon, kag magkabuhi sang kabuhi ni Kristo Jesus. Sino ang nagahikot sa aton nga madumduman naton ina? Ang balaan nga espiritu. Di kung hindi mo siya papamatian, kag nakita mo na gid ang iya conviction nga nagahikot sa imo nga hindi na pwede, sigihon mo pagid, ti amo na nga mapalong nimong balang nga espiritu, kag ti mapiktuhan man ang blessing sa imong kabuhi. Of course we believe, no, as the Bible teaches us, nga atong relasyon sa Dios ya hindi gid na iya madula, because eternal life is something that we own, nga ginhatag sang Ginoo sa aton bilang iya gift. Pero ang mga blessings sang Ginoo maporfit na gid, no? Even ang mga rewards, ma-forfeit ta ina. Kaya man nga,
ang aton disobedience amo ining makaguba man sang blessing sang aton Ginoo. And so kung aton nga paramdumon pagid no sa chapter 31, sa chapter 4 verse 31 sa pagpadayon kaway naton pa ni ma-take up. Sila Apostol Pablo, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Isa pa gid na nga gina-remind kita ni Apostol Pablo, hindi lang nga ubahon naton ang mga butang nga hindi na maayo, no? Naton-an ta na the putting off, no? Ang pag-uba sa mga batasan nga hindi makahimaya sa Dios kag magsulob sang kabuhi nga gintudlo sa aton sang Ginoo. Kag isa pa gid diri na hambal ni Apostol Pablo ang aton mga bad habits. Kay tigala isa sa aton may ara gid na ano. Ara na sa nature naton bilang katawhan mo. Ang natawag naton ang natural nga gawi. Di ba hambal ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 beginning with verse 19, the works of the flesh are this. Amo ni mga normal o kon natural nga gawi sang unod nga tanan nga tao bangod nga kita makasasala amo na nagaprodukto ko ng mga ang produce sa kabuhi naton nga makita abo ini mga bagay nga kahigkuan kay isa na drangin hambal ang bitterness, wrath, anger and clamor sa bagay na nga bagay no it's really in our attitude from our hearts. Bitterness ini natawag naton nga pagkapait no sang kabuhi naton bangod sang mga butang guro nga katabo nagatubo man sa aton ang natawag naton mga dumot kay ang kasingkal wrath no kay ang kaakig kay ang pagkumud-kumud kay ang paghambal nga di maayo ituro kabla na bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking. Kung wala iya Kristo ang isa ka tawo normal na nga nagakatabo na sa kabuhi niya. Pero ginahambal ni Apostol Pablo sa aton nga mga tumulo nga karon nga kita may Kristo sa kabuhi ta, dapat hindi na makita sa aton. Which I believe, ngayon na siya guwa nag-isa sa aton kabuhi, labi na gid ko makibot na bala. Sila nga nila kung gusto mo nga mabalaan mo gid ko nanong attitude sang siya katao, kibota bala. Kaya basi makapamuyayaw para gani ang tumulo no. So, bangod nga ara na sa aton kabuhi But by the working of the Holy Spirit, amo na kon nga importante ang bahin sang balang espiritu, kay siya ni ang nag-remind sa aton. Kay ginbutang sa sang Ginoo sa aton kabuhi, andi bla ang aton nga kabuhi is the temple of the Holy Spirit. Butamolon nga amo ining puloy-an sa balang nga espiritu. So, reminder na permi, o kung na-remind kita permi sang balang nga espiritu sa mga bagay ang ginahimo naton. So, ining bitterness, wrath, anger, and clamor. Actually, nagatubo ini sa atong kabuhi kung inabalabangon sa atong eksperyensya. Abi may mga tao nga nagakontra sa aton. Mabisan ano ta kapakabuot, no? Bisan ano ta katadlong sa atong kabuhi. May mga tao gid nga mahisaon, no? O kung hisaan kanila, kontrahon, butang-butangan. Siyempre, ang resulta sina nga kung wala ang balanga espiritu naghihikot sa kabuhi mo, kag kung imo siya nga ipalungon o kung hindi pagpaintrahon sa imo kabuhi nga naghihikot siya, ang resulta mo na, magatubo ang kapait sa imo tigipuson. But remember this, no? Kung baka malipatan mo ginapanghambal ko, ang gusto sang Ginoo sa aton niya, that we will become a better person, not bitter. No? Problema sa kapastor ka doon, hindi siya mag-pronounce ng English, sa gin kasali actually, ang babae kag lalaki, gin pabangkot niya ang babae niya, are you going to accept this man as your lawful husband? For better and for worst. Tisilin sa babae siya, wala man tada choice, pastor ba? Bitter na, worst pa. Kaya ang pag-pronounce ang better, bitter ito nga amo sila sound, pero matigdas ng Isaiah, bitter. Isaiah better. Di ba? So, kung ang bitterness sa kabuhitan, naghupot kita sina, ito ba honest, damo sa mga tumulo, isa ka mo istorya ka mo, ang tanan nga bitterness, ginahambal niya. Sa bagay, I have talked to many pastors nga bangod balas ang eksperyensya sa kabuhi niya kung ginano sa sang ibang nga tumulo, especially sa mga membro sang simbahan nga ginapastoran niya. Makita mo gid ang bitterness no sa iya kabuhi. Hindi nami as I observed that, tebo na hindi ko man gusto magtubo ang ginatawag nga bitterness sa akong kabuhi. Ang kapait na nga mapatay ka na, nagapaugot ka pa, no? Dapat hindi.
ang kasingki, no? Kadyutay lang nga mga hitabo dahil mo ngurob, dahil mo pangagat, no? Kag ang kaakig, which we have already considered that sa nagligad, no? Nga do not let the sun go down upon your wrath. Kag ang clamoring, no? Reklamo sa sitwasyon sang pangabuhi. Ti daw kalain nga Kristohanon ka, sagay kayo mo yung reklamo, mahuya ta sa mga di tumuluong, sa bagay, wala sila yung paglaom, pero kisama kita mo, daw wala man lang gali sila reklamo, di kita pa nga mga tumuluo. No? Kag isa pa dira, sila niya ang mga evil speaking, ang mga mahigko ang halambalanon, kag hindi mayang halambalanon nga ginahambal mo sa imo siga tao, it should be put away from you. Upod na dira ang tanan nga mga malice or unkind acts, ang mga gawi nga hindi maayo. Kay manti da sondra nga verse ang ginhambal ni Apostle Paul that we should be kind and tender-hearted and forgiving. Amo na ako ni compare mo ning duha ka verse ang 31 and 32, they are in opposite. Baliskaran gid yan, di ba? Ang Isaya bitterness, siling di Pabloya, hindi amo na ang kabuhi nga dapat ipakita mo sa kalibutan. But you should be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So instead, nga ang imuya kabuhi, amo na ang ginhambal sa verse 41, you should strive, to follow verse 32. Instead sang bitterness, wrath, anger, and clamor, and evil speaking, and all malice, sila niya, you should be kind to one another. Kaya diri sa malice blan, di ba, unkind acts. Sa mga buluhaton nga ginahimo mo sa ibo si katao nga hindi gid maayo, no? Do hindi maalwan nga mga halambalanon o kung mga buluhaton. Ang tumuluoya, we're actually being saved to be kind to one another, especially to our brothers and sisters. And even though may times nga daw kabudlay sina patihon, hindi man mahapos sa mga kabuhi ng Kristohanon mo. So, sige nga remind sa aton sang Ginoo, magahumok ang aton tagipusoon, no? Kag pwede kita maka-forgive. We have the capacity to forgive one another. Nga ang hambalon ba kita sang Ginoo nga magpatawad kung wala kita capacity, no? Ang mga di tumuluo, ang mga tao nga wala Kristo sila kabuhi, may limit na yang ilayang natawag na ton ang pagpatawad. Usually, hindi gani magpatawad eh. Kisa gani, hindi lang gani ang mag-abyan, bisan pa ang mag-iloy, mag-utod, nga nagkalamatay lang, wala ba ka patawaray. Ang reason because I believe kung wala ka Jesus sa imong tagipusoon, wala ka gid capacity. Kaya ang ito lang hambal ko kayo na sa Galatians chapter 5 verse 19, ang works of the flesh, amo na iya ang natural sang aton pagkatawo, sang aton unod, ng product sang aton yung human attitude. Hindi gid ya maayo no? Bisaan ho naton ka eskwela, good manners and right conduct, gindula na to gani, no? Kay bangon nga daw hindi man matuman, nga once mag-abot ang tinion nga dagainit ang ulo mo, lipatan mo tanan nga mga good manners da. So ang nag-remind sa aton sini, amo ang balaan ng espiritu nga ginbilin sa aton Ginoong Kristo, nga amo ang maga-convict o kung makapatalupangod sa aton. Kaya kung wala siyang kapatalupangod, ginasigi lang nato niya atong batasan nga di mo That's why, amo na nga importante mga tumulo, mamatigid sa pulong sang Ginoo, kay at least, no? Subong sa ginahimo to everyday, ma-remind bala kita how. Mapahanumdum kita nga, hindi mayo na ako nga gawi. Isa ako katumulo, no? At least madumduman mo bala. Kung kung naga-wild ka dira, kahit normal malang sa isa katumulo, kisa ko malipat siya sa mga reminder from the Word of God, daw naglisa ang atong kabuhi. Amo na gani nga niblas ni Apostol Pablo sa kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, no? Nga ang scripture ginhatag ya, all scripture are being given by God in order to teach us doctrine, to rebuke us, to correct us, and to instruct sa righteousness ng Ginoo, so that the man of God will be well equipped or furnished unto all good works. So without the Word of God, without the working of the Holy Spirit, di mabalik kita ya sa aton nga natawag nga nature. Kaya repera di ang old sinful nature sa aton mo.
Bisa na kita nagbato na kay Kristo bilang aton personal manluluwas, wala pa na iya ma-get rid ang aton nga tawag nga human nature. Madula na siya actually sa tion nga bayluhan na sang Ginoo nga aton lawas sang glorified body, ti makakas na yang old sinful nature. Amo na nga when we talk about salvation, no, ang naunang natabo sa aton actually nga ginbayaran sa Ginoo ang penalidad sa aton sala, no, penalty of our sin, nya kung ginbato naton si Kristo Jesus nga aton manluluwas, hindi na kita magbayad sa aton sala sa impyerno. Di ba? Kung mabalik kita sa basic, the wages of sin is death. Oh, ang bayad sa sala naton kamatayon, separation from God in the lake of fire dito sa impyerno. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So naunag niya tabo, pagbato na to kay Christ, ginbayran niya ang aton sala forever gid. Pero ikaduwa dira ang natawag naton nga sanctification stage o kon ang natawag naton ang power of sin. Wala pa na iya mag-get rid, wala pa na madula. Bangod ang aton old sinful nature ari pa sa aton. That's why nga samtang kakabuhi kita nga Kristohanon, amo na ang ginadil naton. Ang importance sang pagwali sa pulong sa Ginoo is to remind us nga hindi ta magkadto sa sini nga direksyon nga o kung naman kita sa wala kag mag-disobey sa Ginoo. That's why ginhatag sa Ginoo iya pulong, di ba? Para sa doctrine, i-rebuke kita kung makasala, agud nga makurihiran nga atong kabuhi kag makastay kita sa pulong sa Ginoo. Instruction. That's why there is doctrine, there is rebuke, there is correction, and there is instruction. Agon nga kung maglisa kita sa atong dalanon, ibalik kita sa Ginoo sa iya dalanon. And without the Word of God and the Holy Spirit, that would be impossible. Paano mo i-compare ning duwa bala ni ka verse, no? Ang verse 31 kag ang 32, hindi bala opposite gid sila nga duwa? Ang verse 31 amo nang kabuhi nga hindi gusto sang Ginoo nga aton nga laktan. When we talk about the Christian walk, hindi gusto sang Ginoo nga bitter kita, maakigon, no? Masingki. Jotay lang diferensya dahil pamuyayaw kon singgitan da kag kumud-kumud. Kako ano nga mga malaot nga pulong gagwa sa aton baba. Grabe nga mga pamuyayaw dira o kon cursing, di ba? So ina nga butang gusto sang Ginoo i-put away na. Dala na ang mga unkind nga mga acts kag ang yasin nga positive side kay negative ng verse 31 mo. Ang positive side is to be kind to one another, tender-hearted, ang atong tigipusoon, hindi nga magsingki siya, no? Kundi nga magkalma. We will have a soft heart, become soft-hearted, magpatawad, pag manugnuman naton kung gipatawad makita ni Kristo Jesus, so can we not also forgive na amo na. So I believe this will be possible, even though budlay, pero hindi imposible, no? Christian life is hard, but it's not impossible to live with God as long as gina-remind kita sa matag adlaw. Amo na importante nga magbasa kita sa pulong sa Ginoo o kung mamati sa gawali na hanungod sa pulong sa Ginoo. Kag careful kita, of course, basible kung lain ni matian ta kay magtalang pa kita sa dalanon, no? So amo na ang ginhambal ni Apostol Pablo diri that we should walk in truth. And the sundry nga walk nga ginhambal ni Apostol Pablo is to walk in love. May jutay ta nga tilion nga bilin. Proceeding sa chapter 5 verse 1 and 2, be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So katatlo diri nga walk nga gintudlo ni Apostol Pablo halin sa chapter 4 to the following chapters, to do not walk like Gentiles, di ta magawi sa kabuhi sang mga hintil, sang kabuhi ta sang una. Walk in truth, magawi kita sa kamatuoran. And the word of God is truth, nga magawi kita suno sa ginatudlo sang Ginoo, sa iya mga instructions from His word. And then magawi kita sa gugma, because we know that God is love. Amo na asli ni Pablo, be ye followers of God as dear children. I know hindi lahog-lahog ni nga kaman sang Ginoo ang nahanungod sa gugma. Kung wala ta sang gugma sang Dios, hindi ta gid matuman. That's why nga sa Griego actually, I believe permita na mabatian sa mga pastors, mga nagawali, no, nga tatlo ka klase sang gugma. Amo ni siya ang filio, una gid ang eros, dason ang filio, dason ang agape.
Ti amo na ang pag-classify sa Grigo, pulong sang love na tawag. Ti sa ato niya sa Ilonggo, ti gugmay, no? Sa English, love. Pero sa Greek, there is an eros love, there is a phileo love, there is an agape love. Kag ining duwa ka gugmaya, ang eros kag ang phileo, amo ning gugma nga ara sa tanan nga katawhan. Because the third kind of love, inang gugma sang Dios nga agape, hindi tanan nga tao may ara sina. Ang may ara sina iya, amo lang ya ang mga tao nga may kaangtanan sa Dios. Kay ginhambal ina ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5, no? Bilang result sang aton faith. Because of our faith, we are justified by faith. We have peace with God, we have access to God, and God sends His love, no, sa aton tigipusoon paagi sa balaan ng Espiritu. So, aning duha ka gugma, which is actually eros and phileo, ang natawag nga gugma lang isang tao, pero may limit ini. That's why ang eros kinatawag na siya the if kind of love. Nga mahigugmaon ko ikaw kung, kung abot ka sa akong standard, abi kung may itsura ka, kung sa aton pagkapili kita sa mga gwapa, mga gwapo, kung may kwarta, no, kung mayo ang natawag na itong standing sa sosyedad, tidra nagka-attract ang isa ka tao sa opposite sex. No? Pero may kondisyon, the if kind of love. Tigiri pamangkot gina isang miguya, ano yang imo nga type, sila niya akong type ya, shy type. Yan ang puto sa shy type niya, shy mayaman, shy may trabaho, shy pugi, o shy maganda, o tiyan mo na yung mga shy type na natawag. So ang eros, sometimes we actually hear about that sa social media, no? Ang mga relasyon, no, sang babae kay lalaki, ang naglain pa subong may relasyon naman ang lalaki kay babae kay babae. Pero ina sa nga gugma, inang eros, may kondisyon. Ang phileo, may kondisyon man na. Inatawag na siya nga the because kind of love. I love you because you are my sibling, my brother, my sister. You are my mother or father. Kay kisa may aram maganing hindi ka makahigugma sa ila bangod sang mga butang nga katabo between you and other people, no? Pero may kondisyon gyapon ang phileo, brotherly love mo nang butang balon. Kung hindi mo brother, ang love daw kay what, no? Kaya ang agape, amo natawag niya nga the in spite of kind of love. So there is a if kind of love, there is a because of kind of love, and thirdly, ang gugma sang Ginuya is the in spite of, because He loved us in spite of who we are. Bisan kita makasasala. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He died for us, not when we were good, but sila ni Pablo sa Book of Romans, that even when we were sinners, God commended His love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. So amo nang gugma sang Dios, kag amo nang ginahatag niya, kag amo nang reason nga makasilingid ang Ginoo nga we can walk in His love. The command to love God and others is not an easy command. And no one of us has the capacity to obey this commandment. Amo na nga bangod wala kita kapasidad sa pagtuman sining mando sang Ginoo, di amo na nga hatag sa aton si Kristo Jesus. Because we love Him, because He first loved us. Without the love of God, hindi kita ka-respond kay as human beings. Eros lang iya kag phileo ang aton. Ang agape ihatag na sa Ginoo sa iya mga anak. Pagkaron kabay nga ma-realize naton ina, no? Because we need it. We need to love one another. Why would God command that we should love our enemies if we do not have the capacity to do it? Kung balo ko nga higugmaon mong imo kaaway, budlay na, no? That's why sa mga tumulo, bisan budlay, pero hindi imposible. Because we have the capacity to love other people. If the Holy Spirit is working in our lives, no, kung naghihikot ang balang espiritu, kaya nga pamati kita sa iya, mag-shift ang aton attitude from, from something nga hindi mabaton sa Ginoo. No? Asubong na sin hambal ko to sa verse 31, di ba? No? Sa Ephesians, ang 31 and 32. Paano mag-shift ang kabuhi mo from Ephesians 4:31 to Ephesians 4:32? It's only by the working
of the Holy Spirit. It's my prayer nga kabayan nga sini naman nga tinion, o sini naman nga adlaw nga may natun-an kita. Ang gusto sang Ginoo sa kabuhi naton nga sundon naton siya. Gusto sang Ginoo nga magkabuhi kita nga balaan bisan tud mabudlay na pero amo na handom sang Ginoo, and only through His Word and the working of the Holy Spirit nga malambot naton inang tinutuyo sang Dios. Naghambal ina utod sa Ginoo sang importante nga commitment naton sa iya. Kag kinanglanon ina because we are living in a world, no, sining kalibutan nga madulom, nga badamo sang tao nga way nila nabatyagan matuod nga gugma. Now God has given it to us. Agud nga mangin palaagyan kita sining mga blessings. Kag ang iban nga katawhan mabless man. God bless you.